today guys, magpupunta tayo ngayon sa gym para mag-workout. And kakasimula ko lang ulit na bumalik sa aking fitness routine. That's why isasama ko kayo papunta sa gym. Alright? Meron akong session with my coach, si Coach Dave later sa Fitness First Try Nome. Yeah, so pakita ko sa inyo paano ako mag-workout. Lalo na ngayon kasi guys, ang tagal ko nang hindi nag-gym. Actually, 1 month yata akong naging absent sa gym. And ngayon na lang ulit tayo babalik. Yun. Tingnan natin kung kaya pa ba natin. Let's go! Hi guys, welcome to Mr. Vlad's first workout of the year. So today we're going to do back, core, and triceps. Conditioning lang muna kami today. Ayan na siya. Meet the coaches. Ayan, Coach Pam. Hi! Coach RT. Gagaling yung mga coach dito. Punta lang kayo sa Fitness First Try Nome. Hanapin nyo kami. Coach Dave, Coach RT, and Coach Pam. So ginagawa namin ni Coach ngayon, medyo light lang yung weights kasi kababalik ko lang sa gym. Di ba, Coach? Hello! Kasi kung bibiglayin niyo yung sarili niyo kagad, baka mapagod kaya di niyo matapos yung routine. So gagawin niyo, pagsimula kayong ulit, medyo mababa yung weights para tama din yung form niyo. Alright, let's go! So we're going to do row. So ang program namin today is back, tricep, and core. So light lang muna kami ngayon kasi first time nyo ulit mag-workout this 2025. Ayan, so guys, done na kami with our workout ni Coach. So si Coach has been with me for 3 years. 2021 ba? O, parang 2021. So yeah, so tagal na kami magkasama ni Coach. Pero si Coach kasi, yan, siya yung naging mas hiyang ako ba. Tsaka na-build niya yung habit ko ulit to go to the gym. So yun, ikaw Coach, ano yung masasabi mo dun sa mga viewers natin na gustong magpa-coach? Tsaka ano ba yung benefit na merong coach pagka nag-workout? Actually, wala namang maling workout. Lahat naman ng workout tama yun. Pero with a coach, ang advantage mo, syempre, hindi ka prone sa injury. Tapos, for example, ikaw, yung start tayo, medyo naka-forward head ka. So, na-address natin yung mga dapat ayusin muna. Correct. For example, gusto mong palaki ng katawan. So, bakit ka magpapalaki kung medyo kuba ka pa? So, kailangan ayusin muna natin yung posture mo bago before ka tayo mag-level up. Mag-address na. Yes. And syempre, mas efficient siya kasi sa 1 hour natin, di ba?
Imagine naka-cold exercises tayo na talagang no breather. Hindi naman no breather, may mga 30 seconds rest, pero mas efficient siya. Tapos puro large muscle yung mga target natin, which is ayun yung kailangan. Tsaka di ba coach, parang akala kasi nila parang pagka magpapa-coach ka lang kapag kailangan mo lang ng assistance or ganon. Oo, parang ganyan. Pero hindi naman dapat ganon yung thinking, diba? Tsaka nai-intimidate sila pagka may coach. Ganon? Bakit naman? Punta kayo dito. So yun. So I think yun nga yung sasabi ni coach, iti-tailor fit naman nila yung workout mo based doon sa ano yung need mo. Parang ganyan. So kapag meron kayo, lalo na kung magsa-start ulit kayo ng fitness journey ninyo, mas maganda to start it with a coach. Tama, coach? Tama. So okay, may hiya. Okay, may intimidate kasi mapapait yung mga mababait yung mga coach na yan. Tsaka kailangan mo lang silang kausapin. Actually, isang tulong lang naman ang kailangan. Tapos dun na kayo magsa-start ng relationship. Alright? Sige. Yep. Okay, thank you coach. Bye-bye. Ang isa pa pala guys na pwede ninyong gawin is normally yung mga coaches naman, they have na mga free sessions naman para lang matry ninyo yung coach na nakita ninyo at saka makita ninyo how is it to work out with a coach. So approach nyo lang sila, mababait naman yung mga, and they will help you naman to reach your goals eventually, para lang magkaroon kayo ng ma-jumpstart ba ninyo or ma-kickstart ninyo yung workout progress ninyo or workout journey ninyo. Alright? Hello guys, mag-vlog tayo for today. Pupunta lang ako ng gym dito sa may Ayala North Exchange. Medyo mainit na, pero sabi nila diba parang mag-aano daw to, lalamig daw, mas malamig daw ng January, February. Tingnan natin. So naglalakad ako ngayon dito sa may Bendia papunta sa Ayala North Exchange to attend the body combat class. Medyo tahimik ngayon dito sa may Makati kasi Saturday. Ganun talaga pag Makati, no? Parang weekday sobrang traffic, pero pag weekend sobrang tahimik. That's why dito ko rin actually pinulit na manirahan to live kasi tahimik pagka weekend. So thank you very much pala guys sa mga nagpa-follow at nanonood ng videos ko kasi it's growing. So nakakatuwa pala yung gano'n na everyday, little by little, yun. Medyo hinihingal na naman ako. Kayo ba guys, ano ba yung mga New Year's resolution ninyo ngayong 2025? Simulan na natin. Diba ang saya? Masaya mag-walk-walk. Bukas, try natin mag-run. Teka, ID. There you go. Ito rin yung pre-workout coffee. Kayo guys, ano ba yung mga ginagawa ninyo for your healthy lifestyle? Comment naman kayo para malaman ko kung ano yung mga videos na pwede natin ilagay dito. Extend your arms. No shortcuts, alright? Good one. Coming your way. January 20 something. Week of It's a 1-hour kickboxing body
It's a cardio exercise na involves punching and kicking. Maganda siyang workout. At least you know na, at least alam mo kung kailan pagpapawisan talaga. And it's time. 1 hour lang naman siya. So I'm done with my workout. Lakad na tayo pa-uwi. Pa-uwi sa condo. Ayun. So I'll be starting my fitness journey as I've mentioned to itong January. Kailangan natin siya i-kickstart kasi napapansin ko medyo lumalaki yung mukha and ang taba ng face. Pag gumagano ako, nakikita ko yung taba. Ayun, kung naghihirapan kayo guys na mag-start ng inyong fitness journey, mag-start lang kayo ng pakonti-konti. Like, walking lang muna. Tapos noon, in the next week, pwedeng magsisprints kayo, ganon. Just make sure na meron lang kayong movement in a day na ginagawa so that magpo-progress na lang yun until you find yourself na tumatakbo na pala kayo ng 21K. Ganon. So, push yourself lang to do movements. It can be like 30-minute walk, 1 hour walk dyan sa inyo. And yung mga dati na parang, kunyari, sumasakay kayo ng Grab o kaya tina-tricycle ninyo, why not ilakarin nyo na lang papunta? Mainit lang, kasi nga mainit naman dito sa Pilipinas. Pero, at least meron kayong mga walking everyday. And then, after that, after shift o kaya after office ninyo, mag-pack lang kayo ng running shoes o kaya walking shoes ninyo, sneakers. Alam ko marami kayong sneakers na nabili ng Christmas. And yeah, just make sure that you are moving para at least nasisimulan ninyo yung journey ninyo ng fitness journey. Yun, make sure lang na na yung kaya nyo lang muna. And then before you meron na kayong momentum and then follow it through and then progress to another type of workout. Yun. Okay, those are my tips. Kasi katulad ako, nag-workout naman ako pero may times na, ayan, 1 month wala akong workout. Ang hirap bumalik. So yan, mag-attend ka ng class, force yourself to walk, force yourself to run. Yun lang naman pag-show up mo dyan. Pagpunta mo lang, yun lang yung pinaka-importante. Yun lang yung struggle. Pero once na nandun na kayo sa gym, o kaya tumatakbo na kayo, makikita ninyo na tumatakbo na pala kayo at saka okay na. Yun. Okay. So, ganun lang siya. Ganun lang yun. Alam ko mahirap. It's easier said than done. But we need to start somewhere. And then, isa pa pala na motivation ko minsan, I buy a new stuff for workout. So, for example, new shoes, new clothes, new gloves man yan para ma-motivate ka to work out. Do that so that ma-force ka kasi bakit mo pa binili yung sapatos kung hindi mo naman siya gagamitin for working out. So mga ganung mga motivation sa sarili, pwede din yan. It would help you move, no? Kasi sayang naman din yung binili mo, diba? So yun. Okay. Good luck sa inyong fitness journey. And syempre guys, ang pinaka-importante is your commitment to it. Yung commitment mo to really change your lifestyle. Yun ang pinaka-importante kasi bumili ka man lang ng mga bagong equipments, bumili ka ng bagong damit, pero hindi mo naman siya consistently gagawin. No point. Hindi ka papunta dun sa towards yung goal mo. Right? It's all about commitment. Even if hindi siya ganun ka really, sobrang ka talagang Bible na susundin mo siya. Pero make sure to be committed na dun ka papunta. Small steps muna bago ka pumunta dun sa talagang big bold moves like mag-iiba ka na, mag-attend ka na ng mga cycling classes and all.
make sure to do it a habit muna. And that's it guys, andito na ako sa may condo ko. So, ganun lang, kung magsa-start kayo ng fitness journey nyo now, make sure to stick with it. Alright, good luck and maliligo na ako. So guys, done na tayo with running here in Makati. Medyo mainit pagka 9 o'clock na pala. Kapag 9 o'clock, medyo sumisikat na yung araw. It's 8:52 na. So kung magtatakbo kayo dito, pas gusto nyo, ayaw nyo nang masyadong mainit, maagahan ninyo like mga 6 o'clock or 7 o'clock. Alright? Tapos ngayon, medyo konti pa yung nag-run kasi siguro simula pa lang ng taon. Pero ano siya, dumadami siya pagka, ewan ko, madami siguro siya kasi medyo late na rin ako nagsimula. So yun, kukuha na tayo ng coffee. Actually guys, pagka nahihiya kayo or kunyari sinasabi ninyo na parang nahihiya kayo na mag-start na mag-run, simulan lang ninyo na nag-walk kayo. Actually marami naman nag-walk dito sa may Makati. Tapos noon, magpo-progress kayo like kunyari hanggang 500 meters, mga ganyan. Before you go running na talaga. At least mag-start lang kayo. Yun yung ginagawa ko. Kasi ngayon, medyo light lang tayo kasi nagsisimula tayo ulit. Pero ang ginawa ko, 200, 400 meters muna ng running. Tapos nun, rest. Ganyan, walk ulit. Tapos ngayon, walking ulit. So para hindi mabigla yung katawan ninyo. And then you'll start the habit. Alright? Let's go!